magandang araw sa inyong lahat. Good morning, ma'am. So, I am Laika May Bolin. Ako yung public nurse dito sa may San Fernando. So, ngayon, dito sa may San Fernando, merong mga geographically isolated barangays. So, yung mga barangay na yon, sila yung mga hindi nakakakuha lagi ng tulong and sila yung hindi mga nabibigyan ng mga pansin. So, sila yung mga malalayo kaya siguro hindi sila very educated about health. So, ngayon gusto kong gumawa tayo ng programa na naaangkop sa kanilang pangangailangan. So, una, ang gagawin muna natin is gusto ko kayong mag-investiga or mag-survey sa different barangays. Then, proceed tayo mamaya sa may second meeting or sa final selection ng site. Okay? The goal of COPAR is to help a community protect and preserve the health of its members, and an ocular survey is done to detect the site that needs most services. Okay, students, take a seat. So, handa na ba kayong pag-usapan ang inyong mga naobserbahan sa iba't ibang barangay? Yes, ma'am. So, ngayon, kailangan na natin i-finalize yung mga programa na dapat nating ibahagi sa inyong napiling barangay. So, ngayon, ang kailangan nyong gawin ay sabihin kung anong barangay ang inyong napili. Ma'am, napapili na po kami ng limang barangay at isa na po dito ay barangay ng Bibilan. At ang ibang barangay na aming napili ay barangay Ilocano Sur, barangay San Agustin, barangay Dimabilog-Bilupan at barangay Sakti. Kung mapagkukumpara naman po ma'am, mas kailangan bigyan ng aksyon ang barangay Dimabilog-Bilupan dahil bukod sa underserved ang barangay. And nasa kanila rin ang mga kriteriya na hinahanap natin. Ang problema sa walang maayos na pagtatapon ng basura, pati na rin ang sistema ng tubig, ang basura na nagdudulot ng maraming sakit katulad ng malnutrisyon at pagtatae, ang pagpaplano ng pamilya ay wala rin sa kanilang bokabularyo na nadahilan sa pagtaas ng populasyon sa nakaraang taon. Bukod doon pa ay malayo din ang kanilang health station kaya mahirap ang health accessibility sa kanila. So, ang ating final na pipiliin ay barangay Dimabilog-Bilupan. Yes, ma'am. So, ngayon, kailangan na natin simulan. Good morning po, ma'am. Ano po ang inyong sadya? Good morning, Kapitan Olar. Ako nga pala ang clinical instructor ng Lorma Colleges na sumunod sa edit ng nakaraang linggo. Opo, ma'am. Kakatapos ko lang po basahin ang iyong liham at aking inaprubahan na po ito. Opo, gusto na po sana namin simulan ang mga programang ipapatupad namin sa inyong barangay. So, maaari po kayong pumunta sa Sabado po at sasamahan po kayo ng aming mga barangay officials. Sige po, pupunta po kami sa inyong sinabing petsa. Salamat, Kapitan Olar. Maraming salamat po. Magandang umaga ka. Morning po. Ay, bigat kanya yung amin. Tumunod kayo. Kumusta kayo? Makaawat kayo Malalocano? So, Kapsyak Day Clinical Instructor nga tumawag kanya, dagiti estudyante ti Lorma Colleges. Kintet mi kumarugyan na nandiyo programa nga makatulong din sa lungat ka taong diti barangay mo. Puray na po mga simple ti programa mi kap kat makatulong ko mga masolusyonan ti problema ito yung barangay yung kap. Tama po yung sinabi ni Mr. Nalita Kap dahil ang programang ito ay nakakatulong po sa amin bilang estudyante na mahasa ang aming kaalaman or karunungan sa pagsasagawa ng programa ito. Sana pahintulutan niyo po kami, Kap, na magbigay kaalaman sa inyong community po patungkol sa family planning, feeding program at proper waste disposal. Agyaman na tatitoy kay amin. Sakay na kumata at dating nga programa ko makatulong para kinya tayo amin. Lalo nagkikita tao dito. Agyaman na and urayin tayo ng dagijay official para si mangkadwa kinya. Okay, Kap. Sige. Adito kayong sunod.
Ma'am, umulag ka. Imbag nga bigat yung amin. Good morning, ma'am. Nakasagal na kayo ba? Tapantayin di pa panantayo? Well, ma'am. Sige, hintayo garudan. Uy, bes, kitang dati anak ni Beshi. Mayang, may katirman, di ba ang among daytoy? Jai. Ay, kumain na yun. Nagsapa. Dilalaki ka, di ba? Anong chismis ng mga Beshi ko? Dama magaya mo niyan kagawan. Good morning. Gusto na chismis yun. Entayon, di ba nang horror? Ay, sige, garod kagawan. Naimbag nga bigat tayo amin, siya ni Flo, amin sa kagawad ito nga barangay. Dati tayo amin, talo ipakaambok nga, adadag ito yung estudyante tilar, makaligis tayo. Kahit dati makatulong, no, anya mantika sa pulan iti barangay tayo, kan sapay na kumata, agtitinulong tayo amin. So, sudag agdi student nurse iti your makaliges. No, dati concern nyo about iti health, mabalin nyo nga ipakaamom amin tinata. Ay, nasya. Good morning, ma'am. Good morning po. Our team has observed problems such as cases of diarrhea, malnutrition, lack of family planning program, poor waste disposal in the community. And so with that, we propose programs and hope that it would bring solution to the observed problems, which are the following. Proper waste disposal prevents environmental degradation, minimizing health hazards and creating a cleaner living environment. Feeding programs tackle hunger, particularly among vulnerable groups, fostering healthier individuals and promoting overall community well-being. Proper hand washing prevents the spread of infections, leading to lower disease transmission rates and improved public health. Family planning allows families to have the number of children they can support, reducing the strain on resources and improving living conditions. All these efforts combined enhance the quality of life within the community, making them essential components of effective community service. The sustenance and strengthening phase involves community participation in health education programs, empowering members to solve issues with healthcare workers' advice. Before phase out, the community organizers ensure self-reliance and minimal intervention of the community. Both communities and organizers can still consult on valuable concerns.